Hi guys! Welcome to Synergy Lounge, ang kwento ng mga marino, a podcast that gives voice to the stories of our seafarers. Dito, tunay na kwento ng ating mga marino ang bida, from life on deck to dreams on shore. Sama-sama nating pakinggan at pahalagahan ang kanilang mga kwento. Tara! Kwentuhan na! We are now in episode 3. And I'm your host for today. My name is Diane, and I'm with Ma'am Jane. Hi. And I'm with Captain Malong. And our special guest, Ma'am Cherry. Hello. Hi, Ma'am Cherry. Welcome po. Yes, thank you po. Pakilala naman po kayo, Ma'am, sa ating viewers. Yes po, I am Cherry Bell Opeña. And taga Leyte po ako. And I'm with Synergy since 2021. Okay. And the current rank is AB. Tagal And na. I'm sailing with tanker fleet in Synergy. And as we all know, here in Synergy, we are practicing and we value the importance of equality, diversity, and gender equality. No? Equality, So, yes. kaya ngayon, si Miss Cherry Bell ang ating guest. ang Yes. ating guest, no? Thank So, you po. Cap and Ma'am Jane, no, before we proceed, meron tayong isang question kay Ma'am Cherry. Okay. Thank you So po. the question is, do you see risk as something to avoid or something necessary for growth? How do you personally define taking a risk? Okay, so personally, for me, risk is yung something na bravery, especially as a woman. Kasi itong industry na to is parang hindi man sa hindi sa babae is kasi it's a male-dominated industry. Parang ang tapag lang pag pinasok mo yung industry na to. Correct. Correct. Yes po. Okay. Pero, Ma'am Cherry, since, ano yung nag-motivate sa'yo para maging part of a crew, what do you call that, Cap? Yung parang, as a seafarer, Oo. paano mo naisip na maging part ka ng ganong industry? Actually, ang haba po kasi ng I mean, maraming rason. Ang haba ng istorya, but to make it short na lang, na-motivate po kasi ako ng lolo ko. Okay. Yes, kapatid ng lolo ko. Mhm. Seafarer po siya, actually captain po. Mhm. Kasi may sa amin po kasi nung I think mga 6 or 7 lang po nung time na yun nung makita So, ko yung sobrang bata pa. Yes, Mhm. kasi mayroon po silang business po doon sa province, tas andun po yung picture niya sa labas Mhm. na talagang master mariner. And parang na-amaze lang po ako na may lolo akong ganun, na may kamag-anak akong ganun. Tapos nagtatanong-tanong ako sa nanay ko kung ano ba yung trabaho ni lolo, ganun ang ginagawa dito sa barko. Kasi ganun din po yung ginawa po nila tito. Yung anak po ni lolo. Mhm. Tapos, Bakit ka naging interesting sa lolo mo? Ano bang meron sa lolo? Oo, ano po kasi, siya ba nag-alaga sa'yo or something? Kasi- Masyado kang attached Minotivate ka ba niya na maging katulad din niya? Most Ganun? probably, baka Oo. nakita mo kasi mas... palagi po ako sinasama that time ni lolo na kung saan-saan po mag-travel, parang ganun. Kasi syempre bata, masaya kapag, Okay. kapag sinasama ka kung saan-saan gala, ganun. Hanggang sa, siguro mga around high school ako that time, dyan ko na-realize na i-pursue ko na lang kaya itong Kasi ang dami pong dumaan na, mga desisyon na hindi lang po ito. Pero aside from Opo. seafarer course, wala ka bang ibang backup course na gusto mo ano yung in the future? Oo nga. Kasi mostly pag seafarer, ang alam natin is for male Oo. na trabaho yun. Hindi tulad sa Wala ka ba mga ibang other choice na maging Ayun. ganyan? Kasi ako personally, kung ako man maisip ko, pwede ako maging, as babae flight attendant, Oo. teacher, di ba? And yung mga babae na nagiging pulis, bumbero, Oo, mga yun. normal na yung tanggap na kumbaga, oo. familiar na tayo. Yes, Pero yung nga. maging Pero seaman, yung seaman, medyo parang Unusual para sa- kasi. Unusual. Marami kakaiba. Correct. Mm-mm. Okay. tama. Actually, hindi naman po yan yung first choice ko. But, Yun. na-motivate lang ako. Or siguro siguro sa situation na lang po ng family namin. Okay. Kasi siguro financially struggling kami that time. Okay. Okay. Batang-bata pa lang po, pero parang nare-realize ko na po yung sitwasyon namin kasi broken family po kami actually. Oh. So, So, kumbaga, nakita mo yung lolo mo, Yes medyo po.
maganda may yung angat, buhay. medyo ano, So, in terms of income, parang meron silang, Opo. Kasi so anong first choice mo as a profession? honestly po, nurse. Ano? Yes yun. po. Pero nung katagalan siguro, parang nawala siya sa ko. Simula nung na-hospital po ako. Kasi parang po Anong nangyari traumatic po kasi, na-aksidente po kami nung 7 ako that time. Actually, nabalian po ako dito Mhm. So, nag-stay po ako sa hospital ng, I think, 2 weeks. Mhm. Tapos para sa akin, nung na-observe ko lang yung paligid sa hospital, parang Hindi sabi ko, mo- hindi ko kaya. Ah. Ganito, So, nagkaroon ng parang realization, no? Yes. Mhm. So, Yes. pero nurse talaga ang gusto mo? Opo, yung first po. Pero hindi po yan alam ng relatives ko na yan po yung first Okay. choice ko. So, and then, bakit mo give up? I mean, so, yun nga, nakita mo na, so, hindi sa pagiging nurse siguro, masasabing, Ay, hindi mabibigyan naman. mo ng, Kasi, sabi, tulad po ng sinabi ko kanina, kasi si Lolo, nakita ko po talaga na provide niya lahat-lahat. Okay. Kapag tayo sila ng business, ganito. Yun po yung iniisip ko dati na akala ko madali. maging sima. Kasi nga bata parang, Kasi yung, So, kumbaga inisip niya na lang na ito ang makapagbibigay ng magandang buhay. Pero wala sa isip niya na ganito pala kayo. kung gaano Pero kahirap. ipasok natin yung risk na question. Yes. Naisip mo ba na as a sea woman, hindi yung risk na tinatanong ni Ma'am Dayan, yung risk na gagawin mo on board, may idea ka ba? May alam ka ba kung ano yung trabaho ng sea woman compared sa seafarer? Honestly, kasi ako mismo hindi ko alam, no. Yes, I'm from Bulacan, walang dagat sa Bulacan. yes. Meron ka ng behind that, meron ka na bang idea or something gano'n na pagka pinurso ko to, kailangan kaya ko. Malakas yung loob ko na gawin ko yung trabaho ng lalaki. Parang gano'n. honestly That time? nung nag-decide pa lang po ako na pursue ko, wala po akong idea, ma'am. Iniisip ko lang po Pero- talaga na makatulong po. Pero Kasi pinasok mo pa rin, no? pinasok ko pa rin. Talagang take risk na lang po Ayun. para po makapag-provide. Share mo sa amin yung first experience mo on board, no? Yun. So, mapakauna sa domestic, right? Opo, domestic. Actually, sa Cebu, after ng graduation, nag-apply po kami agad doon sa Cebu for domestic passenger po siya. Mm. Actually, Roro. Mm. And then, So, nung pag-umpisa mo ba, naisip mo kagad na, uy, madali pala, ito pala yung talaga, tama yung decision ko, parang may ganun. actually po sa first day, pinagsisihan ko po agad. Opo. Kasi ang bigat po pala, yung, alam mo yung nasira, I mean, nabago yung routine mo. Tapos yung wala ka ng matinong pahinga. Okay. Kasi anytime pwede kang tawagan, ganito, ganyan. Kasi, syempre, hindi na natin control yung schedule natin kumbaga sa trabaho na tayo nadedepende sa mga boss, ganyan. So may sinusunod na. And Doon mo na tama. unti-unti nakikita yung Yung reality. reality. Oo. And considering siguro nandun yung sabi mo nga reality na yung siguro karamihan ng trabaho is masasabi natin yung lalaki, no? Hindi naman. Yes, Oo, kaya mas madaling sumusuko yung siya sa pagod, no? And then finally, what actually encouraged you na to continue? Oh, yes. Siguro po doon sa domestic po kasi, actually mga first month is mahirap. Mhm. Pero nung mga sumunod naman is parang nakita ko na yung ito pala yung pinili kong parang nai-enjoy ko na lang din po. Oo. Kasi wala akong choice namin. That time, ang iniisip ko na lang, gusto ko makatulong. Dapat, Ayun. Yun yung mo na main lang. goal niya. Yes, Pamilya. Pamilya na Hindi niya ininda yung pagod, yung hirap. No? Ayun talaga yung Sa maganda kanya. yung may goal ka para ma-achieve mo yung gusto mo sa buhay. Yes, ma'am. So siguro, isa ba sa katangian mo yung hindi basta-basta nag-give up? Parang gano'n. Yes po, kasi ang aga ko po kasi na mature siguro. Kaya ganun po ako mag-isip. Kasi nga po, 'di ba, broken family parang namulat ka sa kayanin mo yung Breadwinner ka pala. Hindi Pamilya. po. Hindi naman. Ang gitna po kasi actually 8 po kami lahat. Tapos ako lang po yung babae. Okay. Pero aside sa'yo, sino pa ang related sa mga paano ba yun, Kap? Yung parang, sa ikaw lang ba pamilya. yung, sa pamilya mo, Sa kapatid sa pamilya nyo, ikaw lang ba ang seafarer?
Sa ano po, sa pinsan po ng mother ko. Sa Hindi, side I po mean, nila. yung side po sa namin. inyo. Mm. Ako po yung una. Ikaw. So, magkakapatid. Sa Yes magkakapatid. Pero kasi you're from Leyte, no? Leyte, Mm-mm. for sure, maraming seaman dyan. Mm-mm. Yes Oo. po, ang dami po talaga sa Okay. So, nakita mo siguro na itong mga seaman na to, yun yung mga umangat sa buhay. Mm-mm. So, despite, no, imagine, nag-iisang babae sa pamilya, and yet, Naging Naka- seaman. Very Sa'yo, proud naging ba si Yes. father, correct. mother? Sa una parang natakot sila sa desisyon ko. Mm-mm. Parang against po talaga sila, pero katagalan parang sinuportahan na lang nila kasi gusto ko po talagang i-pursue to. Mm. Actually, hindi po ito yung unang in-enroll ko after high school. Mm. Dalawa pong university yung in-enrollan ko ng HRTM. HRM yung parang pang hotel. Pwede rin siyang pang Hotel management. barko pero Mm. I mean cruise ship po yun. Mm. Yun po yung parang plano ko. Mm. Pero parang sabi ko gusto ko pa ng more than that na na ma-achieve. Achievement. Mm. Kaya pinursue ko po yung BSMT, yung Marine Transportation po. Okay. So, at first, hindi talaga payag ang mga magulang mo sa'yo. Opo, kasi alam nilang puro mga lalaki mga kasama. And then, di ba parang nakakaya sa mga kapatid mo? How does your brother react na nag-iisang babae and yet Tas ito pa yung gusto maging siga, no, si woman? Siguro parang nabigla na lang po sila sa Parang ang decision tapang, ko. no? Tapang. Oo nga eh. So, Kasi pwede naman daw po ako pinigilan ka nila? Hindi naman po. Ay, hindi. talagang support po, lalo na po yung kuya kong isa na. Siya po Okay. talaga yung nag-provide po. Talagang nagpaaral po sa akin. Actually, tulong-tulong po sila magkakapatid sa akin. Pero Pati po worth it parents naman, ko. no? Yes po, kasi dito na po. Nandiyan ka na. Okay, so you started your career at domestic and then after domestic, anong nangyari? Naging madali ba sa'yo? Kasi Domestic, so- domestic parang, kung sa domestic ka lang, parang hindi rin ganun kabilis yung pag-asenso eh. Yes So, po. lahat tayo, ang iniaim Compare- natin, makalabas, makapunta Tsaka sa compare sa, International. compare sa compensation cap, Correct. iba pa rin ang domestic compare sa Tama. international. Mm. So, kumusta naman in terms of, anong difference ng work in terms of domestic and international? Ano yung mga risk factor na na-experience mo? Mm. Sa domestic po kasi, kung overall po na is safety po talaga. Mm-mm. Kulang po sila doon. Mhm. And then, Okay. yes po, compare po sa international na halos patong-patong po, puro po talaga safety ng crew yung pinapahalagan po. Yung talagang Okay. safety first Tama po yun. talaga. Mm-mm. Talagang andun po talaga yung standard ng international. Kasi yun ang goal ng, Yes po. ng company. Tama. So, yun siguro Sa talaga yung domestic, pinakapagka. Pero, paano ka napasok pala sa international? Kasi considering na babae, no? So, Mm-mm. siguro mas Opo. papahalaga ako una, lalaki, Yes, no? po. Ikaw babae. So, can you tell us paano kang napasok sa... At ano yung unang company? At Yes. actually, hindi po naging madali kasi nantay ko muna ng 2 years. 2 So, years Wala lang. bang, excuse lang Opo. ako. Sorry. 2 Wala years. bang discrimination? Mhm. Meron po. Doon Kasi nag-a-apply kaya ka? nga po, Nag-apply ka? inabot ako ng 2 years dito. 1 year sa Cebu, then 1 year dito sa Manila. Ano yung mga naging problema? Bakit hindi ka tinatanggap? Kasi babae po. Mhm. Hindi po Ah, talaga sila. number one Yun yung, talaga. mostly na problem. Yung Dahil alam mo yung, babae. yung nakagraduate nga ako, nakapag-cadet nga ako, pero Mhm. yung sunod-sunod na discrimination na tatanggap ko sa ina-apply kong company, parang yun yung, actually pinanghihinaan ako in between habang nag-a-apply kasi sabi ko, ba't ko pa to pinasok? Kung wala naman talagang tatanggap sa akin na gano'n. Pero hindi po talaga ako tumigil kasi gusto ko talagang i-pursue siya. Mhm. Ano yung naging motivation mo? Kasi syempre, tulad nga nung sabi mo, parang napanghinaan ka ng loob. Ano yung naging motivation mo nun para magpatuloy ka? I-pursue mo. Oo. Ano po, yung taong sumuporta siguro sa akin while nag-aaral ako. Yung pamilya ko po kapatid talaga. ko. So, Mahalaga pinanghilayangan niya, no? Kasi nag-devote ka na ng time, Okay. effort, Kasi- money. Kasi ayaw nga po nila from the start na kunin ko to. Pero talagang pinilit ko. Sabi ko, Mm-mm. gusto ko talaga to. No? Pero sa Mahalaga tingin talaga. mo, sa ngayon, kung ikaw tatanungin na kita, total dito tayo, Mm. worth it naman ba yung naging yung naging decision mo? Yes, ma'am. Oo. Talaga super. Mm. Grateful. Paano mo masasabi Kita na- naman sa ano niya, Yes. sa smile niya. I Kita think naman sa that- smile niya. Bawat Super tao worth meron meron tayong goal, 'di ba? Yes. Ikaw from the start, Mm. gusto mo maging manager, 'di ba? Oo. Paano mo maabot 'yon, 'di ba? Yes po. So ngayon, paano mo masasabi na worth it yung mga pinaghirapan mo, yung goal mo noon?
Kasi po unti-unti nakaka-provide po ako, nakakatulong po ako sa pamilya ko, which is tulong-tulong pa rin po kami. But at least meron po akong Naambag. In terms of position, Kasi matagal-tagal na rin siya, no? in terms of position, unti-unti na ba nag-higher rank or Yun. something? Actually, thankful po ako kay Synergy po talaga. Kasi since po na, nag-join Okay. po ako dito. I mean, So for information of everybody, you've been an OS for how many contracts now? 4 contracts po. And then, na-promote ka ng AB AB, sa Synergy na? Synergy po. Okay. So Synergy. Sa Synergy siya Synergy pa na-promote, no? Yes po. So, So, Synergy. And you've been an AB for 2 contracts. 2 contracts And po. I think Ma'am Jane has already done the Yes. assessment for the promotion to third mate. Yes. No? Does that mean anytime he can Congrats. be a third mate na? Yes po, Ah, okay. So, congratulations. merong possibility na Galing. makuha niya, yung aim niya na maging officer in the future, Okay. nandoon na, konting step na konting lang. Congrats po, Congrats po. Ma'am Cherry. Thank you po. So, kanina, no, napag-usapan natin yung mga hardship, saka yung sabi mo, mga frustrations, kasi nandun yung discriminations, Yes. no? So, how can you compare, no, yung situation before, ngayon na nasa Synergy ka na, Okay po. Oo. Yan po. Magandang Ano po question kasi- yan, Kap. bilang Before babae. kasi, ang laki po kasi ng difference kasi doon po sa previous na company is mag-isa lang po akong babae na binabajoin sa barko. So parang, as in challenge po talaga sa akin yun kasi compared doon sa domestic ko, di ba yun naman po yung sumunod, yung previous company. Kasi ang dami kong, sa domestic, ang dami kong kasamang babae, halos babae ang mas marami doon. Tapos nung first vessel ko sa international, parang doon po talaga nag-sink in lahat sa akin na ito po talaga yung pinasok ko. Kasi mag-isa lang po akong babae. So, So, nakatulong ba yung, let's say, yung mga policy ng company na welcome ang babae? Nakatulong ba sa iyo? opo, yung sa previous company. So, But parang naramdaman mo na tanggap ka na Oo, naging as- normal, normal yung Actually, ginagawa mo. talagang thankful po ko sa company na yun kasi tinanggap po nila ako. Actually, andun po kasi si tito ko, yung anak po ng lolo ko, which is yung pinsan ng nanay ko. Siya po Okay. talaga yung tumulong sa akin kasi talagang struggling na po talaga ako dito sa Manila. Pwede pa magbanggit dito. Open. Thank you po talaga. Sa tito ko po, si Chief Officer Levy Salvacion, nasa MERS Tankers po siya. Talagang, siya po talaga yung, main reason kung ba't ko po ito na simulan. Wow. Yung, po. Okay. Kasi Yung I think career. it really take a lot of courage, no? For her to continue Opo. bilang babae. And ngayon na nandito ka na, no? Magiging officers ka na. So, what will be your future plan? I mean, are you still pursuing na maging kapitan? Or... Kung, Kasi hindi posible, meron na tayong kapitang babae. Yes po. yes po, talaga yun naman po talaga yung goal ko. Okay. Yung ma-proceed pa po sa, sa higher, kung bibigyan po ng, pagkakataon. Pero sa ngayon, anong priority mo? Pamilya pa rin? Yes po, Muna. especially po yung kapatid ko kasi ang dami po pong sumusunod which is talagang gusto rin nila magbarko. Suportahan yung mga So, that means as a girl, nakapagbigay siya ng inspiration. Yes po. Oo. Actually, yung mga sumunod po sa akin talagang yun yung gusto nila. And nakakatuwa ka, Opo. sa kanya pa nag-start. Sa kanya pa Opo. rin. If you don't mind, ma'am, ilang taon na po kayo? I just turned 29 po, ma'am. Okay. 29 na po. Bata pa. Oo. Carry pa. Pero, di ba, kasi kayo babae, no? So, sa klase ng trabaho niya, if you will be thinking na to settle down na, and then magkapamilya, Yes. so, do you think, how you going to handle that? I mean, magbabarko ka pa ba? Iwanan mo yung anak Ano yung mo? magiging priority mo? First priority. Sa ngayon po gusto ko po siyang kung in case man po mangyari yan, is, gusto ko rin po siyang i-continue pa rin. But hindi po natin masasabi, depende po sa sitwasyon in the future kung ano po yung ko. But gusto ko talaga siyang i-pursue. Kasi ito po talaga yung talagang gusto kong gawin sa buhay. Ang barko po talaga. So, Yun it talaga means, yung, mataas yung pangarap. Saka kailangan May goal. makahanap siya ng lalaki na makakaintindi. Correct. Yes, oo. Importante Isa pa yun. Or most probably, po pwede namang
makatuloy niya is kapwa seaman Seaman, din opo. yan. Na, Pwede po. Para maintindihan talaga siya. Makarelate po siya. Para hindi na ako mag-explain ng ganito. Oo, Ganyan. oo. Kasi ang hirap po kasi Tama. ng buhay sa labas. Tapos Mm-mm. yung, for example, partner mo andito sa ano. Tapos i-explain mo kung ba't hindi ka online, ba't hindi ka Yes. naka-reply ganito. masyado tayong seryoso, medyo Yes. Yung light naman ka. Oo nga. kasi babae siya eh, tapos Mm-mm. kasama mo mga lalaki. Mm-mm. Paano mo hina-handle, no, na let's say for example, everyday lalaki yung kasama mo. Opo. So, paano mo hina-handle na hindi nagkakaroon ng, let's say, harassment, Yes. bullying, Mm-mm. or what, no? Ano yung sikreto mo na you stay focused and you stay determined or successful in your career? Ano po, sa una is hindi po talaga naging madali. Mm-mm. Ang hirap po talaga mag-adjust na yung kasama mo is puro lalaki. Tapos, Mm-mm. kasi first time ko pong maka-encounter talagang sa barko lang po, sa international na, Mm-mm. na may mga ganito palang tao. Ah. Parang ganun ba? Yung parang hindi sila, ay napaka-insensitive nila, Ah, ganun. okay. Opo, hindi nila iniisip na may babae silang kasama, ganito. Okay. Talagang dire-diretso lang yung mga bibig, or talagang sinasadya na yung iba. Okay. Mm. At first talagang natakot ako, honestly, kasi syempre as babae, tapos na-encounter mo yung sabay-sabay yung ganun yung mga Mm-mm. Usapan. Opo. Mm-mm. Tapos kasama mo pa palagi sa trabaho, sa pagkain, tapos makakasalubong pa araw-araw, ganun. Mm-mm. Ano yan? Parang may threat sila or Hindi, yung medyo pabirong may halong ano. okay. So parang sinusubukan ka. Opo. No? Tapos yung iba parang sumusubok din na Mm. ganun, ganyan. Oo. Mm. Pero, ano, sa tulong naman, I mean, sa advice na lang na din ng mga kasama kong medyo okay. Oo, kasi hindi naman lahat ganun. Hindi naman lahat. Meron dyan Opo. makakaintindi, tutulungan ka, Opo. mag-advise. Sila din po Meron yung, din nagtitake Mga advantage gentlemen, may ka. nagtitake advantage meron din. po talaga. Paano mo i-handle yung mga taong nagtitake advantage Oo. sa'yo? Kung magiging honest po ako, ma'am, Mm-mm. yung first encounter ko po is, halos, ano po, wala po akong nasabi, hindi nga po ako, pero na-process ko pa, ba't niya nagawa yun? Parang ganun ba? Tapos nung sunod-sunod na, kasi yung naulit pa yun eh, na nag-approach na po ako sa iba kong kasama na medyo mapagkakatiwalaan ko na nag-open up ako kasi wala akong ibang ano eh, kasi takot ako mag-open up sa family ko kasi baka sabihin nila, Pa-stopin ano, ka. tumigil ka na. Oo. Ayaw ko po talaga kasi gusto ko talaga itong ituloy. Kaya sabi ko, doon ako sa kapwa ko, kasama ko sa barko ko, lalapit. Kung paano ko to, i-handle kasi ganito yung ginagawa niya. Parang nauulit. So, sa tulong na lang po nila, sa mga advice nila, ayun, nakapag-adjust po ako na ganito, ganyan, gawin mo, kausapin mo, i-confront mo, mag-build ka ng ano mo, Wall. opo. Boundaries. Dapat hindi, As a woman kasi dapat ka, Yes po. hindi porket akala nila Correct. same ng Babae. trabaho or ano, dapat as a woman, ikaw, sa sarili mong boundaries, limitation, Yes, lahat ng kaya mong iharang sa sarili mo, dapat Saka- gawin mo yun. And I think siguro nasa the way how he handle herself Yes. din, no? Kung ipapakita niya na kagalang-galang or Yes, respeto siya. So I think walang walang Tama mag-iisip siya. na gumawa ng Ng masama. masama. No? Ganun. And dito naman sa Synergy, di ba, bago sila sumampa, definitely nabibrief, natuturuan Yes, sila on mm-mm. how to handle those cases, those scenarios in case na Opo. mangyayari sa atin. So far na-apply naman yung Yes mga po, yes po. briefing na Yes po. kinakandak dito sa Synergy. Since we allowed na magkaroon ng babae, so syempre dapat prepared din tayo sa mga cases na mangyayaring tulad yan on how we should handle that in case Yes, na mangyari. Ito yung next question namin sa'yo, Ma'am Cherry. What would you tell a young girl who wants to enter seafaring but feels intimidated by the risk or lack of representation? Okay. So, yung mga aspiring na gusto pong pumasok. Yes po. Ma-advise mo sa kanila. Sige. Ito, advice ko na lang po siguro sa mga aspiring na female, gusto maging female seafarer is dapat before pasukin yung industry na to, dapat you are mentally, physically, and emotionally prepared. Okay, tama. Kasi Tama. yun po Number talaga one yung, yun. Oo. yung talagang tatlong yan, yun yung may encounter mo on board na mga challenges. Dapat matibay ka eh. Dapat matapang ka talaga. Oo. Kung iti-take risk mo yung ganitong trabaho. Dapat handa, no? Yes po. Kasi as Para babae kang soldier.
Char. So, More of, Saka parang wala siyang focus or sabihin natin na malalim na pinaguhugutan or dahilan kung bakit niya ba ito ginagawa sa kabila ng pagiging sobrang hirap nito. Medyo madali kang bibitaw eh. Ay, Madali yes. kang susuko. No? Yun dapat Pero may- yun yung sinabi mo, no? Yung may pamilya. focus siya. Gusto May niya goal siya eh. makatulong, may goal. May reason. Tsaka meron nagmo-motivate sa kanya Correct. para Oo. i-pursue yung trabaho niya, yung goal niya. Ganun. sa mga kasama ko din po yan sa barko. Yun. Ayun. Tinutulungan din po nila ako makapag-adjust sa kanila. Okay. Swerte pa rin kasi may nakakasama akong matino. Matinong kausap na Oo. talagang concerned sila. Kasi Mm. nakikita naman nila na apektado ako sa yung ibang kasama namin na medyo Mm-mm. ganun. Kasi di naman talaga naiiwasan. Halos kada sampa ko, kada barko is talagang may encounter kang ganung tao. Aside dun sa pakikisama, sa parte ng pagbabarko, saan ka talaga nahihirapan? Ayun. Ano Sa alon? Di ba pinaka-down. nahihirapan? Yes po. Sa alon. Parehas tayo. No? Nakakahilo ba Alon. talaga yun, ma'am? Ang hirap, ma'am. Siguro, depende po sa tao. Ha? Kasi sa akin, kasi nakailang barko na ako, ganun pa rin, ma'am. Eh. Nahihilo ka Ang hirap po talaga Kahit ano mag-adjust. ka, matagal ka na, Opo. ganun. Oo. Oh, especially pag matagal kang nakabakasyon. No? Oh. Tapos Oo. babalik ka, especially po sa beer months, marang November to ganyan po talaga yung Yung alon yung talaga. Pero despite yan, kailangan labanan. Eh. Sabi nga, kahit nahihilo, trabaho pa Trabaho. din. Ganun Sugat kami. na lang. Trabaho pa rin. No? Pero may ano doon ka? Meron namang medication na tinitake. Meron naman. Meron naman po, provided Meron naman po siya on Mm. board. Pero limited po kasi syempre, Hindi naman po pwedeng masanay masyado or lagi. Kap, may add ako na question na. Sa akin lang, naisip ko lang, paano yun, di ba, mostly, pag on board kayo, walang babae, lalaki sa trabaho. Paano yung mga duties na pang lalaki lang talaga? Oo, Tapos, tama. ikaw Halimbawa, ang yung dapat, mabibigat na oo, yung trabaho. mga mabibigat. Paano So, paano mo ina-handle ina-handle yun? yun? Oo, halimbawa, ano po, sa akin po kasi, depende lang po kasi to eh. Yung may nakakasama po kasi akong medyo hindi niya kaya. Mm-mm. Pero kung ako lang, ako i-advise ko sa mga aspiring dyan na mga na gusto mag-join ng itong industry ng mga babae, Mm-mm. dapat ikaw mismo mag-adjust talaga. Kasi ito, pinasok mo to eh. Dapat, kaya nga sinabi ko kanina, dapat physically prepared Yan, ka. Kasi physically, ang dapat- bigat po talaga ng trabaho sa Oo, barko. so ma'am. hindi ka po pwedeng sabihin mo pa-baby ka din Tabi, ng babae oo. na bawal kang magbuhat, bawal kang pawisa, bawal kang maarawan. So, dapat Hindi ka ready pwede ka. magtago. Oo, ready ka sa Wala ginagawa pala ano nila. doon. Pero hindi naman po by force. Kung talagang alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya, wag mong pilitin. Tama yun. Kasi may mga kasama naman po tayo. Saka, pag naman ang isang trabaho hindi kaya na mag-isa, regardless of your gender, dapat magtulong-tulong Yes, talaga. Ganun po talaga. Kasi teamwork naman po talaga tayo on board. But at least mag-adjust tayo. Yung ipakita din natin na may kaya tayong gawin. Kasi syempre, But for sure, meron ka rin na-experience na parang siguro sinisi ka or hindi ka nakarinig ng maganda na sinabi kasi yan, siman-siman, babae, hindi naman pala kaya. Yung mga time na ganyan. Yung maraming mga beses ganyang na parang- Sa mga hindi nakakaintindi, no? Oo. ang dami na po. Ang dami ko pong nakasama na ganun po yung parang pananaw, yung parang mindset niya na for example, wala akong nagawa or wala akong natapos on time. Parang talagang may May talaga magsasalita. iwasan na may magsasalita talaga kasi ganyan, dapat nagdoktor ka na lang, ganun. So, paano mo hina-handle yung gano'n? Parang pabirong sagot na lang po. Kasi parang masakyan ko na lang po yung Kasi kung isasagutin ko siya ng parang seryoso, kasi sa barko, sir, alam mo yung kasama mo is kayo lang talaga eh. Hanggang sa kontrata. So as much as possible, yung gusto ko is parang okay lang. Wala yung, wag mo na lang dibdibin, palabas mo na lang sa ano. Yun po yung natutunan ko po talaga sa barko, yung iwasan yung yung mga sinasabi. I mean, wag mong dibdibin yung mga sinasabi ng mga tao na alam mong nakaka-open na nga, pero kung gusto mo ng peaceful na contract, makisama ka na lang. Talagang ipasegway Yan mo yung na lang. number one na ginagawa kasi ng crew. Minsan Ang sa pakikisama. akin, no, hindi naman ko mo babae o lalaki kasi mismo may mga lalaki dyan, malalakas nga, pero kung tamad naman, hindi marunong makisama, madaya sa trabaho, magulang, no? Bakit mo expectin yun samantalang, ito, babae, masipag, maasahan mo. Pero that siguro kaya, naman sa appraisal, maganda naman. Yes. For sure, hindi siya mapopromote. No? Yes. Kung hindi maganda yung kanyang Talagang- performance.
pinapakita siya. Grabe si Ma'am Cherry. Future officer. Ayun, no? Yes po. And yet, ang maganda dito is that yung pagiging seaman is hindi fulfillment ng pangarap ng iba. Ito ay talagang pangarap Yes mismo po. ng As in, pangarap sa mo sarili mismo. na Decision ko po Mm. talaga na ito po talaga yung Kasi alam niyo nung nasa MAAP ako, alam nating mga scholar yung babae doon. Okay. Maraming babae na katulad ni Miss Ma'am Cherry. Cherry na medyo dumaan sa kahirapan, hindi kayang ma-afford ng pagpaparal. Wala silang choice. Kundi mag-apply sa MAAP dahil scholar libre yung pag-aaral. So hindi nila talaga gusto maging seaman. Okay. Para Kaya pag in-interview namin sila, so bakit ka nandito? Yung iba sasabihin, kasi gusto ng nanay ko, gusto ng tatay ko, pangarap ng tatay ko na frustrated. pangarap ng iba. Pag medyo Pangarap ganun, sila. hindi ko na Hindi na. tinatanggap, no? Kasi parang Oo. masasayang yung slot eh. Oo. Kasi parang hindi naman para sa kanila Correct. yung pangarap na yun. Parang, kumbaga, no choice lang sila. Oo. Pero Parang hindi naman hindi, nila talaga gusto. hindi tulad ni Ma'am Cherry, ay yun talaga From yung the start. Oo. From kay Lolo. Oo. Pinagdaanan niya lahat Oo. talaga. Choice And yet, niya talaga. Sa kabila ng mga hirap, still, nandito siya sa Opo. Synergy. Yes, take ma'am. risk po talaga. Tinuloy-tuloy po. Wow. Mm. Yes po. May mga kasamahan ka ba dati na kapwa babae mo din na kasama mong kasabayan mo na nag-apply? Or? Yes po. Ang yung college po na classmates, meron naman po. Yung iba nakasampa naman po sila. Which is may mga company naman po na tumanggap sa kanila, but yung the rest po is portion na lang ng ibang career. Pero yung iba, nagtuloy pa din. Yes po. International din po. So, tignan mo, hindi lang siya nag-iisa. No? Ano po. So, Marami sila. And Very yet, proud ka ba na sa ngayon medyo dumadami yun si woman? Yes Oo. po. Actually, nakakapanibago po eh. Kasi katulad po sa last contract ko, kasi 5 na po kami doon on board. Yung nakasanayan ko po is 2 or mag-isa ka lang. Tapos ito, parang na-overwhelm na. Ang Ang dami dami. ng mga, especially po sa ratings, kasi hindi po talaga madali trabaho ng ratings. Teka, puro tayo negative. Ako naman, Okay. positive. Okay. Ano naman sa tingin mo yung parang advantage ng mayroong babae sa barko? Ayun. Ayan. Oo. Na, kumbaga, naririnig mo na, babuti na lang. Ikaw May, ang oo. Ano po, siguro po yung ambience po ng barko is Masaya. masaya po talaga. Malinis, gano'n. Opo. Tapos Oo. yung, basta parang yung samahan po namin, iba po kasi pag may kasi makwela po pag Masaya Yung babae. ka. masaya po. Tapos yung, yung iba po kasi pag puro lalaki lahat. Oo. Kasi Puro halos kalokohan. puro kalokohan na lang din yung ganyan. Iba po yung may babae kasi na nagkakapag-adjust sila. Oo. Alam mo, napapansin nila may babae ganito ay ganyan. Dito Oo, na nagkakaroon sila ng limitation Oo, kasi sa nung pagbibiro. Oo. Saka at the same time, halimbawa, kung burara ka, madumi, oy, may Oo, babae, may parang may babae. Oo. No, siguro, is there a time na parang yung mga lalaki naging, sabihin natin, nagiging maayos, nagiging Na nang dahil sa iyo, no? Kumbaga, syempre, nagkakaroon sila ng parang hiya. No? May mga time Siguro, na ganun. sir, kasi halos hindi kasi namin napapansin yung mga itsura po namin. Parang wala po kaming Siguro meron naman po. Na napapabango. Ganun. Ganun nagpapabangko. Yes po. Oo. Yun na lang po napapansin ko eh. Oo. Kasi sa itsura pag parang, dadaan si Ma'am Cherry, mapapabango na. Ay, dapat palit muna ako ng overall. Kasi syempre, Yun pala yung crush ko. kasi sabihin na natin na, hindi, kasi syempre, mutual yun, babae, lalaki. Ang babae, normal na magkagusto sa lalaki. Ang Yes. lalaki, normal na magkagusto sa babae. No? Mm-mm. So, may instinct tayo, nararamdaman mo siguro minsan na may nakakagusto rin sa'yo. Yun. Wala pang dumating na time na may parang nag-away o kompetensya. hindi naman po umabot sa ganung sitwasyon. Wala naman ganun. Wala naman po. Hmm. Pero may sinagot, Char. ano po, syempre napapansin ko naman po na meron po talagang yung nagpaparamdam. Oo. Pero, Multo ba yan? Or ano ba yan? Naging multo ba po? ano po, kasi on board po, hindi naman po kasi lahat ng lumalapit sa'yo is dapat mo I-entertain. Kasi hindi naman po And sa yet, nagmamaarte ka, oo. pero Saka, Yung iba may trabaho sabit. kasi, you need to be professional. Oo. Yes po. Yung iba may sabit. alam mo yung Kailangan matutunan siguro natin i-separate yung pagiging, yung buhay mo personal sa buhay Yes mo po. as
Sa trabaho. Yes. Isasama mo sa especially sa barko, Mm. yung ano po, yung sitwasyon po kasi doon ng trabaho is iba po talaga compared dito sa land base. Mm. Pwede kang, for example, may partner ka, okay lang. Mm. Kasi kung nandun tayo sa barko, tapos kung i-imagine ko lang, kung meron kang doon, partner na kasama mo is yung adjustment siguro. Tapos kung ano yung masasabi ng ibang crew. Ay, yes. So, hindi number maganda. one talaga. Just hindi maganda. Kasi Kap, yung minsan yung comment ng tao, minsan iti-take mo yan as positive or negative. Mm. I-apply mo yan sa sarili mo. Yes po. Kung puro positive naman, go. Mm. Pero kung negative, dapat yun ang Yes, iwasan mo. Mm. Pero kung para sa'yo is okay naman, na depende kasi yan kung paano mo siya i-handle. Yes. Mm. tama. Kasi yung kalaban mo talaga is yung kung talagang super sensitive ka, siguro yung masasabi ng ibang crew. Mm-mm. Kasi yung iba dun is para sa kanila parang mali or parang hindi siya para dun sa barko. Mm-mm. Dapat hindi nyo ipakita yung ganong bagay na nag-aano kayo. Kaya yun na lang po siguro. Kasi dito sa land base, normal na lang po talaga yung Ikaw pa. May share ka sa amin, ano yung isang bagay na napatunayan mo sa pagkuha ng pagiging ng trabahong ito, pagiging isang seawoman? Sa Ano sarili po? mo, parang realization o napatunayan? Mm-mm. as babae po, talagang napatunayan ko po na kaya naman po talaga. Mm. Talagang hindi po depende sa gender yung isang trabaho. For example, yung itong pagbabarko. Mm. Kaya po kasi ng babae, basta ikaw sa sarili mo, kung paano mo siya Mm. i-handle. Kasi pinasok mo yan, dapat ikaw na talaga mismo mag-pursue, Mm. Panindigan. sa sarili mo ba, yung magpalakas ang loob mo, kasi dito ka na Tama. Mm. Okay. Kanina nabanggit mo na nung unang sampa mo, nagsisi ka. So, Opo. at this right point of time, anong masasabi mo? Ganun pa rin ba? Or ano na? Nagsisisi ka pa rin ba? Ay, hindi Or po. Hindi na? Actually, hindi naman Masaya ka sa... na ba? Oo. Earning ka na, gano'n. Kasi until now, honestly, may mga, may mga With parang reservations yung challenge pa rin po Challenge sa pa rin. barko. Mm. Pero at least hindi na po ako yung ganong mindset na nagsisisi ako. Okay. Kasi ako ngayon, alam ko na kung paano siya i-handle. Okay. At least may growth ako sa industry na to. Yes. Yun naman ang ang mahalaga. tama. Yes Oo. naman. Yung may growth. Kasi napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko pala. Mm. Yung Mm. kung i-compare ko siya sa first na vessel ko, sa domestic, na iyak ng iyak ako, gusto ko nang umuwi. Yung after 2 weeks noon is tinawagan ko pa yung mother ko na Mm. ayaw ko na ganito. So, kumbaga ngayon, Mm. may fulfillment ka na. Yes po, Yung parang ngayon, pakiramdam mo, meron ka ng narating, may achievement ka na. kayang-kaya ko talaga. Mm. So, siguro proud na proud ang mga parents mo sa'yo. For sure. So, how do they welcome you every time na uuwi ka? Hindi naman po talaga sila yung yung nagpapakita ng pero nakikita ko po Na affection. by sa mga ginagawa nila. Sa mga pinapakita nila na talagang proud sila sa akin. Mm. Hindi naman po nila nasasabi kasi kasi hindi po kami ganun ka-vocal So, opo. Mm. So, by na lang sa mga pinapakita nila, sa mga ginagawa nila sa bahay, Mm. is talagang po. Nakakapanibago Oo, ganyan yan. Bago uwi anak mo, pagluto natin ng masarap. Oo. Parang ano ba? Looking maingay. Parang na-spoil ka. Linisin ng kwarto. Naku, bawal madumi. Para ka ng madam dun. Oo. Prinsesa. Prinsesa. Disney princess. Ay, hindi naman po. Sakto lang. Okay. Oo. So, pwede natin consider siguro na breadwinner ka sa ngayon, no? Ng pamilya. Opo. Because, aside siguro sa'yo, meron namang iba din na tumutulong pa. Opo. Kasi sa tulong-tulong pamilya. pa rin po kami. Tulong-tulong. Hindi naman po ako yung talagang lahat nagpo-provide. Meron pa rin po akong mga kuya na tumutulong sa akin na, especially kasi may 4 pa kaming Pero proud kapatid ka na sa nag-aaral. sarili mo kasi meron ka nang naaambag Opo. sa pamilya. Yes po. Tsaka sa sa growth ko po talagang ang laki po ng difference po compare before kung the way ako mag-isip. Tsaka ngayon. Depende na lang po talaga sa na-experience ko on board. Siguro yun na po yung nag-ano po sa akin. Ito, isang personal question. Kasi, minsan dumarating sa pagbabarko, no? Yung time na talagang down na down ka. Kahit sabihin mo na wala ka namang problema, pero may isip mo na nangungulila ka or down ka. Ano yung ginagawa mo, no, as a woman para, let's say, maibalik yung sarili mo sa
sa sabihin natin nga normal na sitwasyon kung masyado kang down na down sa Opo. barko. Baka maiyak si Ma'am Che. Hindi po. Hindi siya. Actually, ano po, halos kada contract may times talaga na ganun ka. May na-experience kang ganun na napaka-down mo. Kaya nga sinasabi ko kanina, as much as possible, dapat okay ka sa mga kasama mo. Umiiyak Kasi- ka ba sa barko? Yes po. Mm. Pero paano yun, Kap? Minsan, di ba, sabi mo, iniisip mo dapat okay ka sa barko, yung mga kasama mo. Pero may mga instance na hindi mo mapipredict kung ano yung mga ugali ng mga tao on board. Opo. Paano mo i-handle yun? Ano po, kasi pag, for example, naka-encounter ka ng ganyan, kagaya nga po ng sabi ko kanina is, dapat mahaba po kasi pasensya. 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 Pangalawa, yung dapat piliin mo siguro. Opo, Oo. yung mga Kasi tao. minsan madali namang malaman sino ba yung plastic, sino ba yung Oo. totoo, sino ba yung kaparehas ng goal So, ko. ano, ng- adjustment, Kap, nasa sa kanya nasa pa kanya. din. pa din. Kasi actually, sila din po yung sa emotional mo. I mean, kung emotionally down ka, yung kasama mo pa rin yung talagang hindi mo lang napapansin, pero sila pa rin yung tumutulong sa'yo na maging okay ka. Kaya para sa akin, importante talaga yung Oo. yung okay yung Kasama. kasamahan yun. Oh, napaka-importante Oo. na building a very strong connection. No? Yes, Kung ano correct. ang pipiliin mo. Kasi kapag may problema, Oo. Meron there must be go-to. somebody na Yes. mag-share. Opo. Ano? Kasi personally, may problema ka na. Tapos, kung for example, meron ka pang hindi, isang crew na hindi kayo okay, Oo. mas lalong magiging Mahirap. mahirap yung sitwasyon. Kaya, Kasi on board, wala ka namang ibang tatakbuhan. Kayo rin eh. Yes, Pamilya po. mo sila, kaibigan mo sila. opo. Tutulong sa'yo. Sila din. Yes po. Kasi once na umakyat ka na sa barko, andyan ka na, yung kasama mo, sila talaga yung dapat mong, wala by that time sa contract na yan, sila talaga yung matatakbuhan mo. For example na may ganito ka, yung, if need mo ng advice, gano'n. Pero depende yan. Dapat piliin mo rin yung taong, Yun nga. pwede ka makapag-open. Saka siguro ako masishare ko din yung dapat merong tayong tinatawag na acceptance. Yun nga, isa doon is yung i-accept na babae siya. No? Kasi minsan, naghahanap tayo ng isang crew na gusto ko mabait, isang crew na ganito. Minsan, May ideal. may ideal ka. Pero minsan, nami-misinterpret lang natin eh. Akala mo hindi mabait, akala mo walang niya yung tao, tamad yung tao. Pero hindi naman pala. No, minsan kung halimbawa si ma'am masyadong masayahin, i-accept natin na ganun siya. No, because sometimes through acceptance, we can build a good harmonious relationship. No? Hindi natin kasi Correct. minsan talaga kayang baguhin na. Yes po. Ano sa yung as long as wala kang tinatapakang iba, as long as ginagawa mo yung trabaho mo, ito, walang masyadong maging problema. Yes. adjustment Correct. din po sa mga kasama mo. Kung alam mo naman na ganyan lang siya, ikaw na mismo mag-adjust para at least maging okay kayo. Maging smooth. Yes po. Adjustment. Pero ano yung pinaka-happy experience mo naman on board? Oo nga. Syempre po, ma'am, yung shore leave. Nakaka-travel. Ang dami na po eh. Wow. Kasi po, nag-join ako ng, before pandemic. Actually, almost pandemic na yun. So, na-enjoy ko po yung, sa shore leave na side is after pandemic. Kasi doon na kami pinayagan Oo, kasi pandemic hindi nakakalabas. Oo, napaka-isolate po namin nung pandemic kami. Kasi Ma'am Jane, kinulong ako nito ng isang buwan kalahati sa hotel. Ano po. Isang buwan na lahat Captain ka? ko yan. Opo. Isang buwan sa hotel. Kasi yun po yung parang lang po, stress reliever po namin is yung makalabas kami. At least makakita kami ng ibang view. Hindi Ano lang yung po yung pinakagusto mo? Hindi mo makalimutan yung puntahan mo. Anong bansa? Ayan. sa Hong Kong po talaga. Oh. Yung sa Europe or sa US. Pero mas nag-enjoy po kami dito sa Hong Kong kasi yung captain po kasi namin that time is Russian. Tapos ang bait po niya eh. Nilibre po kami doon sa Kaya pala. Kaya pala. Oo, hindi Walang lang sometimes gastos. Walang gastos. sa ganda ng lugar. Sa experience, Sa kasama ano yung talaga. nangyari dun sa lugar na yun. Pero yun yung pinakamaganda doon. Oo. Yung free. tapos Disneyland po yun. So, ayun na.
Parang yun po yung pinaka-unforgettable ko po na Sa kanya yung tumatak, baka yun yung una. Opo, unang kasi ang experience. saya lang po eh. Kasi unexpected na doon pala kami dadalhin ni Kapitan. Oh. Yes po. Kaya next time, alam mo na kung kanila lang. Kung ano yung... Kay Kapitan. Ay, hindi ko po yun inaano, mama. Ano po yun. Opo. Pero yun nga, Kap, no? Minsan talaga, hindi mo kasi alam yung mga ugali ng tao on board. Katulad niyan, naging memorable sa'yo kasi naka-experience ka Opo. at pina-experience ni Kapitan sa kanila yung pre Travel? Hindi sa sorry. Disneyland? Hindi, malaking bagay sa kanila yung kasi Oo naman. instead na maglalabas sila ng pera, parang na-enjoy na Enjoy nila, na lang, oo. free pa. Gano'n Correct. maliit na halaga. Kahit- Manama. Taga short leave po talagang malaking Bagay. bagay siya para sa amin, para makapag-refresh naman po kami. Correct. Hindi lang po puro trabaho, lalo na po kung long voyage. For example, 30 days. Talagang nakaka-drain po kung Tama. andun ka na sa barko palagi. Parang yun na lang po yung view na nakikita mo araw-araw. So, anong pinakagusto mong libangan na yan? Dito natin napag-usapan. On board. Pastime mo. Ano po? Hindi, kahit yung normal days niya, Oo. Oo. Kasi may recreation naman po kami sa barko. Ang dami po naming choices na pwede namin gawin doon. Yun naman po yung abutan ko na sa ganitong generation sa pagbabarko is, ang dami pong recreation eh. Pwede kayong mag-movie marathon doon or dart or kahit nga basketball nagagawa na po namin. Ang dami po. Depende po sa management po talaga kung talagang okay yung kapitan nyo. May kapitan kasi na talagang ini-encourage na yung lahat ng crew na makapag-enjoy. Oo. Kasi, for example, hindi nakakalabas. At least on board, may iba kaming libangan. Hindi lang puro trabaho. Pero malaking bagay yun, Kap, no? Na magkaroon sila na kahit once, hindi once a month. Parang pagka nag-shore leave sila, malaking bagay sa mga crew. Oh, I should say talagang malaking factor is nasa kapitan, no? Nasa kapitan. Kung magaling ka Kasi hindi mag-handle, naman lahat din binibigyan ng... Oh, kasi kung sobrang higpit ka, tapos hindi mo naman sila i-allowed. Oo. Dapat maisip din ni kapitan Yes na po. masyadong pagod, masyadong laging abala. They also need some time na makapag-relax, Relax. makapag-enjoy. No? Dapat naisip yun. Para balance lang. At least yung kapitan is concerned sa amin na sa especially kasi bugbog sa trabaho. Hindi man may iwasan kasi talaga mabibigat na trabaho. So, if may kapitan kayong kasama na ganun yung yung concern niya sa mga crew is talagang masaya po talaga yung barko. Pero maganda rin talaga yung bonding na sinasabi. Even na kahit hindi kayo bumaba sa barko, basta dun sa barko, Yes po. yung karaoke, yung mga simple, ano ba yun? Yun, hindi dapat mawawala. Yun ang hindi dapat Oo. mawawala. No? Maliliit man siya, pero importante. Malaking bagay. Daddy ring na Oo. ano. Kaya importante po talaga yung samahan po talaga is okay para at least sabay-sabay din po kayo nag-i-enjoy. Yes. Hindi nyo napapansin na patapos na pala ang kontrata. Yes. Gano'n Oo. ang pinakamatagal mo on board? 7 months po. 7 months. Sa pandemic po yun. Kaya nagka-extend tapos na-stuck pa sa hotel ganun. Kaya matagal. Okay. Okay. So ngayon, no, yan, patunay si Miss Cherry Pie. Tama ba ko? Pikachu. Iba yun at Hindi, Oh, hindi. tinuro na talaga ni ba? Cherry Bell, hindi. Cherry Bell. Sa kanya kasi ako nakarap. Alala ko po si Cherry Pie. Hindi po na Cherry Bell. Cherry Bell. Okay. So, isang patunay si Miss Cherry Bell, ayan, Cherry Bell, tama, na regardless ng gender, no? Just like Synergy, we are giving opportunities Yes. sa mga kagaya ni Miss Cherry Bell na nangarap, no? Yes. Na nangarap, na at the same time na mabigyan ng pagkakataon na mapagbigyan yung kanyang pangarap, na makatulong sa pamilya sa pamagitan ng pagiging isang seawoman. So, dapat hindi natin ipagkait kasi Yes. patunay siya na kaya din ng mga kababayan Yes, true. kung ano ang kayang gawin ng mga kalalakihan sa Parang- pagiging seafarer. Equal ang lahat. Oo. Kaya maganda na tulad dito sa atin, dito sa Synergy, no, yung isang katotohanan na yan, binibigyan natin ng pagpapahalaga at binibigyan natin ng kaganapan. Yes, Kap. Yes. So, any other or ano bang final words ang pwede mong sabihin sa mga nanonood Continue natin? to shine. Joke lang. Oo. So, tulad nga yan, sabi natin,
malaking bagay din, no? Yung mga taong nagbigay ng support kay Yes, yung support system niya talaga, no, Kap. Mahalaga kasi. tulad ni ngayon, nagbigay sa'yo ng support si Yes, Ma'am yes Jane po. mo as your growing officer who have given you a chance na ma-promote. Tsaka, No? Na-promote siya dito sa Synergy as AB and now, anytime you can be a third future mate. officer. So we just wish you good luck and continue your Thank you po. what you have started. No? And nandito lang kami, no? Kami sa Synergy para tulungan ka. So nandiyan si Ma'am Dayan mo, nandito ako Yes. for anything that we can provide to you. Okay. Mm. Yes po. Thank you po. Basta continuous mo lang yung kung ano yung goal mo from the Tama. start. Yes, Mm. para ma-meet mo siya hanggang end. Yes po. Yun naman po talaga. Never give up. Yeah. Dapat Never ganun yung give up. energy. So, ibig sabihin, kung may pangarap, dapat i-work on mo and for sure, matutupad. Yes. No? Yes. True. So, Miss Cherry Bell, so bago tayo magwakas, no, gusto kong i-share mo sa mga manonood natin. Ano ba yung naging sekreto mo, no, para makarating ka ngayon sa kinatatayuan mo at nag-succeed bilang isang sea woman? Yes po. Sa lahat po ng aspiring sea woman dyan na talagang gusto mag-pursue nito, advice ko na lang po is, gaya po ng sabi ko kanina, dapat dito pa lang, sa lupa pa lang is you have to prepare yourself. You have to be mentally, physically, and emotionally prepared. Yan na lang po talaga kasi pag na-apply mo yan sa sarili mo before joining your first vessel in the future, okay na eh. Magiging okay ka na. As in, magiging support system mo na lang is yung sarili mo. Kaya naman po namin kasi dito po ako ngayon eh. Yeah. Kayang-kaya po namin kahit hindi po tayo nag-ano sa gender kasi na-prove ko po yun sa sarili ko eh, na kakayanin po talaga ng babae. And yes po, aside po dun sa sinabi ko is dapat po may tibay po tayo ng loob and pananalig po talaga sa Diyos. Yun po talaga yung important. Do you have any Bible verse to live by? Yes po. May share ko po yung Bible verse na from Romans chapter 12 verse 12 na don't quit, just pray harder. Yeah. Ang ganda. So, thank you, Ma'am Cherry, and also my co-host, Captain Malong, and Ma'am Janelyn. And that's a wrap for today's Kwentuhan. Thank you for joining us in honoring the stories and journeys of our seafarers. Hopefully, you gain a lot of learning, and we aspire for today's episode. Don't forget to like, follow, and share, and stay tuned for more inspiring conversation and see and beyond. This is Kwentong Marino, only here on Synergy Lounge.